So let's talk about yung 2D array natin. So we'll go just to C++ and then yung topic na 2D array and declaring and printing a 2D array. So ito yung fraction, yung problem statement. So create a 2D array matrix with 2 rows and 3 columns. Initialize it with the numbers and print all elements in a grid format using nested loop. So meron tayong given example code dito na pwede natin siyang i-copy. Then pupunta tayo sa online compiler ng Programmis. Yan. Okay, so after natin makapunta dito sa online Programmis natin, so we set yung background into black lang. Then paste lang natin siya dito. Then let's run muna yung program kung ano yung magiging output. So yung output natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So since two-dimensional array siya, no, ito yung two-dimensional array natin. So ito naman gagamitin natin siya for printing. So una, mapapansin nyo, ang variable na matrix natin ay meron siyang dalawang bracket. So ito siya. So ang una, ang value niya ay 2. Ang pangalawa naman, value niya ay 3. So lagi nyo tatandaan, kapag sa array na tayo, two-dimensional array, ang dalawang bracket na ito, it represent yung rows and then it represent yung columns ng mismong array natin. So ibig sabihin, 2 rows and 3 columns tayo ngayon. Okay? So kung i-graph natin yan, ganito siya. So 1, 2, 3, tapos 4, 5, and 6. So ito yung rows natin. So 1, 2. So yan yung 2 rows. Ang columns naman natin, 1, 2, and 3. So mapapansin nyo, parang box lang siya ngayon. So ito siya, no? Parang box lamang siya na naka 2D dimensional siya ngayon. Now, each element pa rin ay it contains yung tinatawag natin na indexes. So let's say at this moment ito yung 0, ito naman yung 1. Okay, so yan yung index natin. Dito naman sa taas, we also have yung index natin dito. So sasabihin natin na ito yung 0, ito yung 1, and ito yung 2. So ito yung value natin. Ito naman yung indexes natin. Naka two-dimensional tayo kaya gagamit tayo ng rows and columns. Now, kapag sinabi ng user mo na kunin mo yung value ng 1, ang kukunin mo dito ay yung 0, 0. Bakit? Kasi ang value ni 1, naka-insert siya sa index 0 and index 0 ng rows and columns mo. Kapag sinabi naman ay 5, ibig sabihin ang value na yan ay 1, 1. Okay? Kasi ang 5 natin under siya sa rows ng 1 and columns na 1. Okay? So pag sinabi naman na 2, ito siya. So magiging value ay 0, 1. Kasi under sa 0 and 1 yung value ng 2 natin. So ganyan nag-work yung rows and columns natin and yung two-dimensional array natin. Now, let's go sa printing. So una, meron kang first for loop dito. Ito yung sa rows mo. Yung second naman, ito yung sa columns mo. Okay, mapapansin nyo, nag-start yung rows sa 0. So ibig sabihin, ito ka ngayon, mag-end siya sa 2. So, mapapansin nyo, 1 lang yung dito natin. Ano ba yung less than ng 2? Di ba 1? Okay? So, kaya naka less than 2 tayo dito. Now, mapapansin nyo naman dito sa columns natin, si J mag start siya kay 0 which is eto siya ngayon. Matatapos siya sa less than 3 kasi nga, ang less than 3 natin ay 2 siya. So, ganun nag-work yung for loop natin sa side na to. Now, mapapansin nyo,
dito naka-cout yung matrix natin. Bakit si matrix ang sini-out? Si matrix kasi yung may hawak ng mga elements na 'to. Now, bakit si I ang nilagay mo sa rows? Kasi po si I yung nag-i-iterate sa rows natin. Now, bakit si J sa columns? Kasi si J ang nag-i-iterate sa ating mga columns. Kaya matrix I and J yung ginamit natin. Now, mapapansin nyo meron kang quotation dito. Ang ibig sabihin lang nito, magkaroon ng spacing yung each number. Now, if we will make this less than equal to 2, tingnan natin kung ano yung magiging output. Mapapansin niyo mag-a-add siya ng value na hindi naman natin alam kung saan manggagaling. Otherwise, eto ay same number ng 1, 2, 3 natin. Okay? So, 'pag nagkamali kayo, malaki yung epekto niya sa mismong two-dimensional array na meron kayo. So, eto yung example of declaring and printing of 2D array natin.